pagod mula sa mahabang biyahe. Hila-hila ni Leo ang kanyang mabigat na malita sa makipot na pasilyo ng isang lumang apartment building sa Maynila. Ito ang unang pagkakataon niyang malayo sa kanyang pamilya sa probinsya at ang bigat ng kanyang daladalahan ay tila kasing bigat ng pangungulila at kaba na nararamdaman niya. Sa wakas, huminto ang matandang landlady sa tapat ng isang pintuan na may numerong 3B. Ngunit bago pa man may labas ng matanda ang susi, dahan-dahang bumukas ang pinto at isang alongang mainit na singaw na may halong amoy ng sabon at pambabaeng shampoo ang sumalubong sa mukha ni Leo. At doon, sa ilalim ng himahimik na liwanag mula sa loop, nakatayo ang isang babay, si Isabela. Nakabalot lamang siya sa isang puting tuwalya na halos hindi makayanan ang pagjakap sa kanyang balingkinitang katawan. Ang kanyang buhok, basa at itim na itim, ay tumutulo pa. Ang butil ng tubig ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang lik, pababa sa kanyang makinis na balikat at humihinto sa kanyang balagat na tila isang hiyas. Natigilan si Leo. Ang pagod sa kanyang katawan ay biglang napalitan ng isang kakaibang kaba. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibo ng mas mabilis, isang ritmong hindi pamilyar, isang halo ng pagkabigla, hiya, at isang hindi may paliwanag na paganga. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang tingin, ngunit ang kanyang mata ay tila may sariling isip na nanakaw ngang sulyap sa hubok ng kanyang binti na bahagyang nakalabas mula sa laylayan ng tuwalya. Si Isabela, matapos ang isang saglit na pagkagulat, ay ngumiti lamang ng bahagya. Isang ngiti na hindi mo malaman kung ito ba ay dahil sa hiya o isang banayad na paglalaro sa sitwasyon bago marahang isinara ng bahagya ang pinto. Naku iho, pasensya ka na, bulong ang matanda na karon yata nga counting hindi pa kakaunawaan. Akala ko kasi ay babae ka rin kaya pumaya akong isama ka sa apartment na ito kasama ng dalawa kong pamangkin. Ipinaliwanag niya na walang ibang bakanting kwarto at ang pre ay naibaya na. Si Leo ay mananatili sa isang maliit na silid, ngunit kailangan niyang makibahagi sa sala kusina at banyo kasama ang dalawang babay. Walang ibang papipilian si Leo kundi ang pumayag. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang hindi lang ang kawalan ng papipilian ang natula sa kanya na sabihing mayroong isang bahagi sa kanya na nasasabi sa ipinababawal na ideyang ito. Muling bumukas ang pinto. Si Isabela, ngayon ay nakasuot ng isang manipis na seda na pantulo na kulay krema, ay sumandal sa hambangang pinto at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay may halong pagsusuri at isang pahiwatig ng paa niya. Pasok, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may diin. Isang paanyaya na hindi lamang para pumasok sa apartment, kundi para pumasok sa isang mundo na hindi niya kailanman inaasahan. Ang maunang araw ni Leo sa apartment ay isang ehersisyo sa paiwas at pagiging halos hindi nakikita. Ang kanyang silid ay maliit at simple. Isang kuweba ng isang lalaki sa gitna ng isang teritoryong paari ng mababae. Ang amoy ng pintura at lumang kahoy sa loob ng kanyang kwarto ay isang malaking kaibahan sa pinahalong pabango, losyon, at kung anong misteryosong halimuyak ng pagkababae na nangingibabaw sa labas ng kanyang pinto. Sa umaga, gigising siya sa mahinang tuno ng kanilang paghahanda. Ang ugong ng hairdryer mula sa silid ni Isabela, ang kalansing ng matasa ng kapos sa kusina, at ang malambing nilang tawanan na tumatagos sa manipis na pada. Naghihintay siya hanggang sa marinig niya ang paksara ng pangunahing pinto bago siya lumabas, gumagalaw na parang isang anino sa kanilang espasyo, maingat na huwag galawin ang anumang bagay, na parabang ang pekiwan ng bakas ng kanyang presensya ay isang uri ng kalapastanganan. Sa ikatlong araw, habang abala siyang naghahanda ng instant noodles para sa tanghalian, bumukas ng malakas ang pinto at isang bagong enerhiya ang biglang pumasok sa apartment. Hindi ito ang mahinahon at kontroladong presensya ni Isabela. Ito ay masigla, malakas at puno ng buhay. Bella, nandito na ako, grab ang traffic. Sigaw ngang isang boses, kasunod ng kalabo ng ilang paperbag sa sahig. Paglingon ni Leo mula sa kusina, nakita niya ang isang babae nakasuot ng maong shorts at isang simpleng puting t-shirt. Ang buho ay nakatali sa isang magulong mesibon. Mas bata siyang tingnan kaysa kay Isabela, at ang kanyang mata ay may kumikinang nakat mischievousness. Ito si Clara. Nakita siya ni Clara at hindi man lang nagulat. Tila nasabi na sa kanya ni Isabela ang tungkol sa bagong kasama. Ngumiti siya ng malapat, isang ngiti na umabot sa kanyang mata. So,
Ikaw pala ang maswerteng lalaki. Sabi niya, ang kanyang boses ay may halong panunukso. Ako si Clara. Lumapit siya at inilahat ang kamay at nang abutin ito ni Leo, naramdaman niya ang init at sigla nito, kabaliktaran ng pakiramdam ng hiya at pakailang na bumabalot sa kanya. Leo, sabi niya, halos pabulong. Tiningnan ni Clara ang tasa ng noodles sa kanyang kamay. Yan lang ang tanghalian mo. Kawawa ka naman. Halika, may dala akong pagkain. Mula sa sandaling iyon, nakbago ang dinamika sa apartment. Kung si Isabela ay ang buwan, mahinahon at may misteryo. Si Clara naman ay ang araw, maliwanag at walang itinatago. Siya ang bumasak sa yelo ang pakailang. Tinutukso niya si Leo tungkol sa kanyang pagiging seryoso. Kinukulit siya tungkol sa kanyang pag-aral at pinipilit siyang manot ng maplikula kasama nila sa sala sa gabi. Ang pinakamatinding pagsubok para kay Leo ay ang paggamit ng banyo. Naging isang ritual ang paghihintay. Naririnig niya ang lagaslas ng tubig mula sa shower at naisip niya ang bagay na hindi niya dapat isipin. Ang amoy ng kanilang floral na sabon at shampoo ay tumatagos mula sa ilalim ng pinto, pumupuno sa pasilyo at sa kanyang isipan. At kapa sa wakas ay pagkakataon na niya. Ang pagpasok sa banyo ay tila pagpasok sa isang sagradong lugar. Ang salamin ay malabo pa mula sa singaw. Ang hangin ay mainit at mamasa-masa. At laging may isang hiblang ng mahabang itim na buhok na naiwan sa lababo o sa sahig. Nakikita niya ang kanilang gamit. Ang butangang mamahaling conditioner ni Isabela, ang pink na pang-ahit ni Clara, ang nga tuwalyang may budangang kanilang pangalan. Ang nga simpleng bagay na ito ay nagiging nga simbolo ng kanilang pagkababae, nga paalala na siya ay isang dayuhan sa kanilang mundo. Sa gabi, ang sala ang nagiging kanilang common ground. Upo si Isabela sa isang dulo ng sofa, nakbabasa ng libro. Ang kanyang postura ay perpekto at elegante. Upo naman si Clara sa sahig, nakasandal sa sofa. O kung minsan ay itataas ang kanyang paa sa coffee table. Walang pakialam. At si Leo ay nasa kabilang dulo, sinusubukang mag-focus sa kanyang laptop, ngunit ang kanyang kamalayan ay abot, tanaw sa bawat galaw nila. Nararamdaman niya ang init na namumula sa kanila na amoy ang pinahalong pabango nila sa hangin. Minsan, habang nausak sila ni Clara, hahampasin siya nito ng pabiro sa braso at ang simpleng dampi na iyon ay maiwan ng naalap na pakiramdam sa kanyang balat ng ilang oras. Sinusubukan niyang maging manhid. Pinipilit niyang isipin na sila ay magkapatid lamang makasama sa bahay. Ngunit paano niya gagawin iyon kung sa bawat sulok ng apartment ay may paalala ng nilang presensya? Ang isang piraso ng damit panluk na nakasampay sa banyera. Ang paraan ng pag-inat ni Clara sa umaga habang nakasuot lang ang malaking t-shirt. Ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Isabela. Kapag kausap niya sa telepono ang kanyang nobyo na nasa malayo. Bawat detalye, gaano man kalit, ay nagiging panggatong sa apoy ng kanyang paknanasa at pagkamausisa. Isang gabi, habang naaral siya ng maisa sa sala, lumabas si Isabela mula sa kanyang silid upang kumuha ng isang basong tubig. Nakasuot siya ng sedan na pantulok na kulay krema, ang parehong damit na suot niya noong unang gabing dumating si Leo. Naktama ang kanilang mata sa katahimikan ng gabi. Walang naksalita, ngunit sa saglit na iyon, tila may 1,000 salita ang namagitan sa kanila, isang paamin sa tensyon na namumuo sa kanilang pagitan. Ngunit bago pa man may mangyari, bumukas ng bahagya ang pinto ang silid ni Clara. Sumilip siya, ang kanyang buhok ay magulo mula sa pagtulo at isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang labi. Anong meron? Bakit gising pa kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay pumuputol sa mahikang bumabalot sa sala. Agad na umiwas ng tingin si Isabela at nakmamadaling bumalik sa kanyang silid. Naiwan si Leo na muling nag-iisa. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang tukso na parehong naninirahan sa isang bubong. Ang espasyo sa loob ng apartment ay unti-unting lumiliit. O baka naman ang kamalayan ni Leo sa bawat pulgada nito ang lumalawak. Ang makipot na pasilyo na naguunay sa kanilang silid ay naging isang entablado para sa isang pang-araw-araw na sayaw ng pakailang at paknanasa. Sa simula, gagawin ni Leo ang lahat para maiwasan ang anumang pisikal na kontak. Pipilitin niyang ipitin ang kanyang sarili sa pader kapag nararamdaman niyang may paprating. Hahawakan niya ang kanyang
hininga na parabang ang pagiging. Hindi kapansin-pansin ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan na maging invisible. Ngunit ang apartment ay may sariling nga patakaran. Hindi maiwasan ang mga pagkakataong makakasalubong sila. Isang umaga, habang nagmamadali si Clara papuntang banyo, ang kanyang balikat ay bumangga sa dibdib ni Leo. "Oops, sorry," sabi niya sabay tawa. Ngunit ang kanyang pagdampi ay matatak at hindi humihingi ang paumanhin. Naramdaman ni Leo ang init ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang manipis na sando, isang init na tila nanatili sa kanyang balat kahit na matagal na itong nakaalis. Iba naman ang epekto ni Isabela. Ang kanyang gagalaw ay mas mahinhin, halos parang isang multo. Ngunit dahil dito, mas lalong tumitindi ang epekto. Minsan, habang pareho silang nasa kusina, dumaan siya sa likuran niya para kumuha ang baso. Ang dulo ng kanyang buhok, na amoy bulala ng sampagwita, ay bahagyang dumampi sa kanyang braso. Ito'y isang napagkagaang pakdampi, ngunit para kay Leo, para itong isang kuryenteng gumapang sa buong katawan niya, naiwan ng goosebumps sa kanyang batok. Ang masimpleng gawain ay naging magakomplikadong ritual. Ang pag-abutan ang plato sa hapagkainan ay nagiging isang laro kung saan ang kanilang daliri ay nakakadikit sa loob ng isang segundo na tila napakatagal. Ang panunod ng pelikula sa sala ay isang pagsubok sa kanyang pagpipigil. Isang gabi, habang nanonood sila ng isang horror movie, napasiga si Clara sa gulat at bigla na lang siyang napayakap sa braso ni Leo. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. At kahit na bumitaw rin siya agad sabay tawa sa sarili, ang pakiramdam ng kanyang pakapit ay nanatili. Isang marka na hindi nakikitang mata. Si Clara ay tila sinasadya ang maito. Ang kanyang mapagdampi ay laging may kasamang panunukso. Isang araw, habang nausap sila, bigla niyang inayos ang kuwelyo ang damit ni Leo. "May dumi," sabi niya, habang ang kanyang nga daliri ay marahang dumadampi sa kanyang lig. Ang kanyang mukha ay napakalapit, sapat na para maamoy ni Leo ang kanyang hininga na amoy min at para makita ang maliliit na batik sa kanyang nga mata. Si Leo ay natigilan, hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin, at si Clara ay ngumiti lamang, alam na alam ang epekto niya sa binata. Ngunit ang mapakdampi ni Isabela, kahit na mas bihira, ang siyang tunay na napapagulo sa isip ni Leo. Ang nga ito ay hindi mapaklaro, ang nga ito ay puno ng kahulugan ng mga emosyong hindi masabi. Isang Sabado ng gabi, naghahanda si Isabela para sa isang party. Si Clara ay umalis para makipagkita sa mga kaibigan, kaya silang dalawa lang ang naiwan sa apartment. Narinig ni Leo ang mahinang katok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, nakita niya si Isabela, so ang isang eleganteng itim na bestida na hapit sa kanyang katawan. Mukha siyang diyosa, ngunit ang kanyang mukha ay may bahid ng pag-aalala. "Leo, pasensya na sa abala. Pwede mo ba akong tulungan dito?" sabi niya sa mahinang boses. Tumalikod siya at nakita ni Leo na ang sipaang kanyang bestida ay hindi umabot sa itaas. Ito ay natigil sa gitna ng kanyang likod. Ang puso ni Leo ay nasimulang kumabog ng malakas. Ito ang isang sitwasyon na nababasa niya lang sa mga libro o napapanood sa pelikula. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang kamay ay nangingini habang hinahawakan niya ang maliit na zipper. Ang kanyang daliri ay hindi maiwasang dumampi sa mainit, makinis na balat ni Isabela. Isang bahagyang panginginig ang gumapang sa katawan nito o baka sa kanya. Hindi niya matiyak. Amoy na amoy niya ang pabango nito. Isang mamahalin at komplikadong halimuyak. Ang kanyang buho ay nakaayos sa isang bun na naglalantat sa kanyang magandang bato. Kailangan niyang yumuko ng bahagya at ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa balat nito. Nakikita niya ang maliliit na buho sa batok nito, ang perpektong kurba ng kanyang gulugot na nawawala sa ilalim ng itim na tela. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay tumigil. Ang tanging naririnig niya ay ang paghinga ni Isabela at ang malakas na patibok ng sarili niyang puso. Sa wakas, sa kaunting puwersa, sumara ang sipa. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay. Humarap sa kanya si Isabela. Ang kanyang mukha ay bahagyang namumula. "Salamat," bulong niya. Ang kanyang nga mata ay nakatingin sa sahig bago, dahan-dahang tumingin sa kanya. Sa kanyang mata, nakita ni Leo ang isang bagyo nga emosyon, pasasalamat, paganga, at isang bakas ng kalungkutan.
Sa pagitan nila ay ang hindi nakikitang anino ang kanyang nobyo, isang paalala ang nga hangganan na kanilang binabaktas. Pagkatapos nun, bumalik si Leo sa kanyang silid at isinara ang pinto, sumandal dito na tila hinahabol ng hininga. Ang pakiramdam ng sedangang bestida at ang init ng balat ni Isabela ay nakatatak na sa dulo ng kanyang nga daliri. Ang nga biro at pagdampi ni Clara ay nakakakiliti, ngunit ang sandaling iyon kasama si Isabela ay iba. Ito ay toto, mahina, at lubang mapanganib. Ang nga hangganan sa apartment ay hindi na lamang malabo, ang nga ito ay opisyal nang nalabak sa isang paraan na tahimik ngunit malinaw. Hindi na siya isang simpleng tagamasit lamang. Siya ay nagiging isang aktibong kalaho, isang mahalagang tauhan sa tahimik na dulang panyanasan na nagaganap sa loob ng apartment 3B. Kung may isang bagay na nakbago kay Leo mula nang lumipat siya, iyon ay ang kanyang pang-amoy. Dati, ang nga amoy ay simpleng impormasyon lamang, ang amoy ng nilulutong pagkain, ang amoy ng ulan, ang amoy ng libro. Ngayon, ang kanyang ilong ay naging isang sensitibong instrumento na kayang kilalanin at pag-iba-ibahin ang isang komplikadong simfoni nga pabango na bumubuha sa hangin ng apartment. Ang bawat sulok ay may sariling kuwento na isinasalaysay sa pamamagitan ng amoy. Ang banyo ang pinakasagradong lugar. Ito ang sentro ng kanilang pagkababae. Sa umaga, pagkatapos maligo ni Isabela, ang buong pasilyo ay napupuno enge hamoy enge hasmin shampoo. Ito ay isang amoy na malinis, elegante at medyo malungkot tulad niya. Naiwan ito sa hangin sa mamasamasang tuwalya sa hamok sa salamin. Kapag pumapasok si Leo, para siyang lumalanghap ng isang alaala, ng isang presensyang kapapalis pa lamang. Ibang-iba naman ang amoy ni Clara, ang kanyang body wash ay amoy citrus at passion fruit. Ito ay isang amoy na masigla, matamis at puno ng enerhiya na sumasalamin sa kanyang personalidad. Ang amoy na ito ay sumasabog sa banyo, malakas at walang paumanhin, at madalas ay nahahaluan pa amoy ng kanyang mint-flavored na toothpaste. Para kay Leo, ang dalawang amoy na ito ay naging tanda ng umaga, ang jasmine ni Isabela at ang citrus ni Clara, isang paalala na nagsimula na ang isa na namang araw ng pagpipigil at pagmamasid. Ang kanilang ngasilid ay masantuaryo na hindi niya kailanman pinasok, ngunit kahit na nakasara ang nga pinto, ang kanilang nga amoy ay tumatagos. Minsan, kapag iniwang bahagyang bukas ni Isabela ang kanyang pinto, isang mahinang amoy ng vanilla-scented na kandila at lumang papel mula sa mga libro ang lumalabas. Ito ay isang amoy na intellectual at comfortable. Isang amoy na nagsasabi ng nga gabing ginugol sa pagbabasa at pag-isa. Sa kabilang banda, ang silid ni Clara ay amoy prutas at matamis na body spray na may kasamang amoy ng malinis na damit na bagong laba. Ito ay amoy ng pataan, ng kawalang malay na may bahit ng kamalayan sa sariling pang-akit. Ang sala ay isang neutral na teritoryo kung saan nagahalo ang kanilang nga mundo at ang kanilang nga amoy. Ang unan sa sofa kung saan laging nakaupo si Isabela ay may mahinang amoy ng kanyang lotion na amoy gatas at pulot. Ang kumot na laging gamit ni Clara habang nanonood ng TV ay may bakas ng kanyang pabango. Minsan, kapag maisa siya, upo si Leo sa pwesto ni Isabela o tatabihan ang kumot ni Clara. Pipikit siya ay lalanghapin ang manaiwang bakas na ito, isang lihim at nakakahiyang gawain na nakbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan at pagkasabi, ang pabango nila ang pinagkamalakas na sandata. Ito ang maamoy na sinasadya nilang isuot, isang anunsyo ng kanilang presensya sa mundo. Si Clara ay may isang pabango na amoy green apple na ginagamit niya araw-araw. Ito ay magaan at presko. Para kay Leo, ito ang amoy ni Clara, isang pamilya na bahagi ng kanyang araw. Ngunit si Isabela ay may isang espesyal na pabango. Ginagamit lamang niya ito sa mga bihirang okasyon, kapag may dadaluhan siyang party o kapag may video call sila ang kanyang nobyo. Ito ay isang amoy na malalim at nakalalasing, isang halungang sandalwood, amber, at isang misteryosong bulaklak. Sa tuwing naamoy ito ni Leo, isang kirot ng selos ang tumutusok sa kanyang dibdib. Ang amoy na iyon ay sumisimbolo sa isang buhay na hindi siya kabilang, sa isang pagmamahal na nakalaan para sa iba. Ang amoy na iyon ay nagpapaalala sa kanyang lugar na siya ay isang tagalabas lamang na nakikinot. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang ngaamoy na hindi sinasadya, ang ngaamoy na personal at pribado. Isang araw,
Nakita niya ang basket ng kanilang nga labahin sa tabi ngang washing machine. Isang halo-halong tumpo ngang damit, makulay at mga tela. At mula rito, umalingasaw ang isang amoy na halos makpatigil sa kanyang pahinga. Ang pinahalong pawis, pabango, at ang natural na amoy ng kanilang balat na kumapit sa tela. Ito ang pinaka-intimate na amoy sa lahat. Ito ang amoy ng kanilang pagod, ng kanilang nga araw, ng kanilang buhay. Mabilis siyang umiwas ang tingin. Ang kanyang mukha ay nag-iinit sa hiya, ngunit ang amoy na iyon ay tumatak na sa kanyang isipan, isang bawal na kaalaman na hindi na niya mabubura. Sa gabi, sa kalitasan ng kanyang sariling silit, sinusubukan ni Leo na maaral, ngunit ang amoy mula sa labas ay tila gumagapang sa ilalim ng kanyang pinto. Naamoy niya ang jasmine mula sa buhok ni Isabela na kumakalat mula sa banyo, ang huling bakas ng pabangong prutas ni Clara sa pasilyo. Napatanto niya na ang maamoy na ito ay hindi na lamang nasa hangin, ang ito ay nagsisimula ng maging bahagi niya. Kumakapit na ang ito sa kanyang damit, sa kanyang balat, sa kanyang buhok. Nagiging isang permanenteng bahagi na silang ang kanyang mundo. Ang apartment ay hindi na lamang isang lugar na tinitirhan niya. Ito ay isang nilalang na humihinga, at ang hininga nito ay ang pinahalong amoy ng dalawang babaeng unti-unti nang umaangkin sa kanyang katinuan. Ang amoy ay naging mangmulto, mga paalala ng kanilang presensya na bumubulong ng mapangako at tukso kahit na siya ay nag-iisa sa dilim. Ang gabi ay may sariling buhay sa apartment. Kapag ang mailaw ay patay na at ang ingay ng siyudad ay humihina na, ang pader ay tila numinipis at ang bawat maliit na tunog ay nakakaroon ng bigat at kahulugan. Madalas, sa mga oras na ito, gising pa si Leo, nakaupo sa sala, nakukunwaring nag-ara, ngunit ang totoy, nakikinig lamang siya sa pagingangang bahay. Nakikinig siya sa mahinang kaluskos mula sa silit ni Clara o sa katahimikan mula sa kwarto ni Isabela. Ngunit isang gabi, ang katahimikan ay nabasag. Nasimula ito bilang isang halos hindi marinig na tunog, isang mahinang pag-ibi na sinisikap itago. Itinigil ni Leo ang pahinga, pinakiramdaman ang pinanggagalingan ng tunog mula sa ilalim ng pinto ni Isabela. Ang tunog ay napatuloy, isang tahimik na pagiyak na puno ng pagpipigil na mas lalong napaduro sa puso ni Leo kaysa sa isang malakas na paghagulgol. Bigla, ang pagiyak ay napalitan ng isang pabulong na boses, isang pausap sa telepono. Kahit na sinubukan ni Leo na huwag makinig, ang masalita ni Isabela ay tila lumulutang sa hangin, tumatagos sa kahoy ng pinto. Hindi mo kasi naiintindihan, palagi kang wala. Pagod na akong mapanggap na okay lang ang lahat. Ako na lang ba ang nakakaramdam nito? Na parang maisa lang ako dito? Ang bawat salita ay isang punyal. Narinig ni Leo ang pilit na pagbabago sa kanyang tono sa dulo ng usapan, isang bigla ang pagiging masayahin na halatang halata ang pagkukunwari. Sige na, matutulo na ako. Ingat ka diyan. I love you. Pagkatapos ng tawag, ang katahimikan ay bumalik, ngunit mas mabigat ito kaysa dati. At pagkaraan nga ilang sandali, ang tahimik na paia ay nagsimula muli. Si Leo ay hindi mapakali sa kanyang kinaupuan. Isang bahagi niya ang nagsasabing huwag siyang makialam na ito ay pribadong bagay. Ngunit ang isa pang bahagi, isang mas malakas na damdamin, ay hindi kayang tiisin ang tunog ng kanyang kalungkutan. Gusto niyang kumato, gusto niyang magtanong kung ano ang problema, ngunit alam niyang iyon ay isang paglaba sa kanilang nga hindi nakasulat na hangganan. Naalala niya ang kanyang ina. Nung bata pa siya, sa tuwing siya ay may sakit o malungkot, ipinagtitimpla siya nito ng isang basong maligamgam na gatas na may pulot. Isang simpleng lunas, isang tahimik na paraan ng pagsasabing, nandito lang ako. Dahan-dahan at sa pinakamaingat na paraan, tumayo si Leo. Gumalaw siya sa kusina na parang isang magnanakaw sa sarili niyang tirahan. Ang bawat galaw niya ay kalkulado upang hindi lumikhang ang ingay. Ang pagbukas ng ref, ang pagbuhos ng gatas sa isang baso, ang mahinang ugong ng microwave. Kumuha siya ng isang maliit na sticky note at isang panulat. Narinig kong malungkot ka, isinulat niya. Sana makatulong ito. Leo. Nanginginig ang kanyang kamay. Inilagay niya ang baso ng gatas at ang note sa sahig sa tapat mismo ang pinto ni Isabela. Pagkatapos ay, mabilis siyang bumalik sa kanyang silid. Isinara ang pinto at naghintay.
Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Ilang minuto ang lumipas na parang isang oras. Inisip niyang baka hindi na ito lalabas, baka binalewala lang nito ang kanyang ginawa. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang isang mahinang peklik. Hindi ang pinto ni Isabela, kundi ang sarili niyang pinto ang dahan-dahang bumukas. Nakatayo ron si Isabela. Ang kanyang mukha ay naliligo sa liwanag mula sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ang kanyang buho ay bahagyang magulo, ang kanyang karaniwang perpektong postura ay wala. Sa halip, nakatayo siyang tila isang babasajing figura. Sa kanyang kamay, hawak niya ang baso ng gatas. Salamat, bulong niya. Ang kanyang boses ay paus dahil sa pag-iyak. Walang sinabi si Leo. Tumango lang siya. Naupo sila sa sala, sa makabilang dulo ng sofa. Pinapanatili ang isang ligtas na distansya. Ang katahimikan ay hindi na nakakailang. Ito ay isang katahimikan na may pag-unawa. At pagkatapos, nagsimula siyang magsalita. Hindi niya isinisi ang kanyang nobyo. Sa halip, ikinuwento niya ang tungkol sa kalungkutan. Ang kalungkutan ng pagising sa umaga na mag-isa, ng pagkain ng hapunan na mag-isa, ng paharap sa mga problema na mag-isa. Ikinuwento niya ang tungkol sa pakiramdam na ang kanyang buhay ay nakapaus habang ang buhay ng lahat sa paligid niya ay umaandar. Ang pakiramdam na ang kanyang mundo ay lumiit sa isang maliit na screen ng telepono habang nagsasalita siya. Nakita ni Leo ang ngabita sa perpektong imahe na lagi niyang ipinapakita. Sa likod ng beauty queen, ng matalinong estudyante, ay isang batang babae na takot at nalulungkot. At habang nakikinig si Leo, isang kakaibang pagbabago ang naganap sa loob niya. Ang pagnanasa na dati niyang nararamdaman, ang obsesyon sa kanyang amoy at sa kanyang anyo ay hindi nawala. Ngunit ngayon, ito ay nabalutan ng isang mas malalim at mas makapangirihang damdamin, ang awa, ang pag-alala, ang kagustuhang protektahan siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya tiningnan si Isabela bilang isang bagay na dapat hangaan mula sa malayo, kundi bilang isang tao na kailangan ng karamay. Wala siyang ibinigay na payo. Wala siyang sinabing maksalitang pampaluba-lub. Nakinig lang siya. At sa kanyang pakikinig, naramdaman ni Isabela na hindi siya hinuhusgahan. Napatuloy sila sa pausa hanggang sa ang dilim sa labas ay nagsimulang maging kulay abo. Bago siya bumalik sa kanyang silid, binigyan siya ni Isabela ng isang maliit at totoong ngiti. Salamat sa pakikinig, Leo. Malaking bagay iyon. Nang umagang iyon, hindi na nakatulo si Leo. Pinanot niya ang pagsikat ng araw mula sa bintana ng sala. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang gabing iyon ay nakbago ngang lahat. Isang bagong koneksyon ang nabuo sa pagitan nila, isang koneksyon na isinilang mula sa kahinaan at binuo sa paunawa. Ito ay mas matalik kaysa sa anumang pagdamping ng balat at mas mapanganib kaysa sa anumang ipinakbabawal na pagnanasa. Dahil ngayon, ang pagnanasa ay mayroon ng dahilan, mayroon na itong emosyon. At iyon ang nagawa nitong mas mahirap, kung hindi man impossible, na labanan. Pagkatapos ngang gabing iyon, ang hangin sa apartment ay nagbago. Hindi na ito basta-basta hangin na nilalanghap. Ito ay isang espasyo na puno nga hindi sinasabing salita, ngang galihim na dinadala ng bawat isa sa kanilang balikat. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa pagitan ni Leo at Isabela. Ang dating pakailang at mga pada na hindi nakikita ay gumuho at sa lugar nito ay isang bagong wika ang nabuo, isang wika na hindi nangangailangan ng bibig para magsalita, kundi mga mata lamang. Ang unang umaga pagkatapos ng kanilang pausap ay isang halimbawa. Nakasabay sila sa kusina. Dati, ang ganitong pagkatataon ay magre-resulta sa isang mabilis na good morning at agarang paiwasan ng tingin. Ngunit ngayon, nang matama ang kanilang nga mata sa ibabaw ng coffee maker, isang maliit na ngiti ang sumilay sa ngalabi ni Isabela, isang ngiti na hindi para sa lahat, kundi para lamang sa kanya. Ito ay isang ngiti ng pasasalamat ng pag-unawa. At si Leo, sa unang pagkakataon, ay hindi umiwas. Nginisiyan niya ito pabalik, isang tahimik na pangako na ang kanilang pinausapan ay mananatiling isang lihim sa pagitan nilang dalawa. Sakto namang pumasok si Clara sa kusina, masigligaya ng dati. Magandang umaga! Bati niya. Ngunit nang makita niya ang palitan ng ngiti sa pagitan ng dalawa, ang kanyang sariling ngiti ay bahagyang kumupas.
Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagpalipat-lipat mula kay Leo patungo kay Isabela na parabang sinusubukang basahin ang isang kwento na hindi niya narinig ang simula. Mula nun, nagsimula ang laro ng matingin. Ang hapag-kainan, na dati isang lugar lamang para kumain, ay naging isang arena. Ang simpleng pausap tungkol sa eskwela o sa panahon ay naging panikip lamang sa isang mas malalim na dialogo na nagaganap sa ilalim ng mesa. Titingin si Leo kay Isabela habang ito ay nagsasalita, hindi lamang nakikinig sa kanyang maksalita kundi pinagmamasdan din ang paraan ng paggalaw ng kanyang malabi, ang lungkot na paminsan-minsay dumadaan sa kanyang mata. At kung minsan, mararamdaman ni Isabela ang kanyang titik. Titingin din siya at sa loob ng ilang segundo, sila ay nasa sarili nilang mundo. Ang kanilang mata ay nagtatanong, "Okay ka lang ba?" At sumasagot, "O, dahil sa iyo." Si Clara, na hindi kailanman nagpapahuli, ay laging naroon para basagin ang sandali. Ubos siya ng malakas, umabibitaw isang tanong na walang kaunayan sa usapan na pumipili sa kanilang ibalik ang kanilang atensyon sa kanya. At pagkatapos ay siya naman ang titingin kay Leo, isang tingin na mapaglaro ngunit mayroon ng bahid ng hamon. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Nakikita ko kayo? Anong mayroon sa inyo?" "Huwag mo akong kalimutan." Si Leo ay nasa gitna ng lahat ng ito. Pakiramdam niya ay isa siyang bola na pinagpapasapasan sa isang laro na hindi niya alam ang patakaran. Ang tingin ni Isabela ay isang kanlungan, isang tahimik na daungan na nagbibigay sa kanyang pakiramdam ng kahalagahan. Ngunit ang tingin ni Clara ay isang apoy, isang tukso na ng akit at nagbibigay ng kakaibang kaba. Isang gabi, habang nanonood sila ang pelikula, umupo si Clara sa tabi ni Leo, mas malapit kaysa sa dati. Sinadya niyang idantay ang kanyang binti sa binti ni Leo na nakunwaring comfortable lamang. Tiningnan niya si Leo nang may panunugso. Ngunit bago pa man makapagreact si Leo, ang kanyang nga mata ay automatikong napatingin sa kabilang dulo ng sofa kung nasaan si Isabela. Nakatingin din ito sa kanila. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit nakita ni Leo sa kanyang mamata ang isang mabilis na kislap ng sakit, selos. Mabilis na ibinaling ni Isabela ang kanyang tingin pabalik sa TV, ngunit nakita na ito ni Leo. At sa sandaling iyon, isang kakaibang saya ang naramdaman niya, isang makasalanang saya na agad niyang sinupil ng kahihiyan. Ang pasilyo ay naging mas makipot. Ang dating simpleng pagkakasalubong ay mayroon ng bigat. Maglalakad si Leo at makakasalubong niya si Isabela. Hihinto sila pareho sa loob ng isang segundo. Hindi para makbigayan ng daan, kundi para lamang makatinginan. Isang palitan ng tingin na puno nga hindi masabi. Isang paamin sa koneksyon na lumalalim sa bawat araw. Ngunit may isang sandali na tumata sa isip ni Leo higit sa lahat. May gisa lamang siya sa sala, nagdo-drawing sa kanyang sketchbook. Si Isabela ay nasa kabilang dulo, sa tabi ng bintana, nagbabasa ng libro. Ang liwanag ng papalubo na araw ay tumatama sa kanyang mukha. Walang kamalay-malay, siya ang naging paksang ang iginuguhit ni Leo. Sinubukan niyang hulihin ang kurba ng kanyang lik, ang paraan ng pagkakapusot ng kanyang buhok, ang katahimikan sa kanyang mukha. Bigla, na parabang naramdaman niya ang bigat ng titik ni Leo, itinaas niya ang kanyang ulo mula sa libro, nagtama ang kanilang mamata mula sa makabilang dulo ng silid. Ang oras ay tila bumagal, ang ingay ng mundo sa labas ay nawala. Sa tingin na iyon, walang pagnanasa, walang laro. Mayroon lamang isang dalisay at malalim na pagkakakilanlan na parabang dalawang kaluluwa ang nakita sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol nang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Clara na nagpapatuyo nga niyang buhok gamit ang isang tuwalya. "Grabe, ang tahimik niyo naman yata," sabi niya. Ang kanyang boses ay parang batong ibinato sa isang payapang lawa. Agad na yumuko ang dalawa. Si Isabela pabalik sa kanyang libro. Si Leo pabalik sa kanyang sketchbook. Ang kanilang nga puso ay sabay na kumakabog ng malakas. "Pakdating nga bi," sa kanyang silid. Napaktanto ni Leo na ang katahimikan sa apartment ay mas maingay na ngayon kaysa sa anumang sigawan. Ang bawat tingin ay isang tanong. Ang bawat pag-iwas ng tingin ay isang sagot. Ang hangin ay siksik sa mga posibilidad at mga panganib. At ang pinakamalaking tanong na nakabitin sa bawat palitan nila ng tingin ay hindi na kung may mangyayari ba, kundi sino ang unang gagawa ng hakbang.
Habang lumalalim ang tahimik na connection sa pagitan ni Leo at Isabela, isang bagay naman ang naging malinaw kay Clara. Natatalo siya sa isang laro na hindi niya alam na sinimulan pala niya. Ang kanyang mabiro at mapaglarong pakdampi ay tila mapaputok lamang kumpara sa bombang emosyonal na tahimik na sumabog sa pagitan ng kanyang pinsan at ng kanilang kasama sa bahay. At si Clara, na hindi sanay matalo, ay nakpasya na baguhin ang kanyang stratehiya. Kung ang sandata ni Isabela ay ang kahinaan at misteryo, ang gagamitin ni Clara ay isang mas direkta at walang pakundangang sandata, ang kanyang sariling katawan. Ang pagbabago ay naksimula sa kanyang damit. Ang simpleng shorts at t-shirt ay napalitan ng makasuotang tila pinili para sa isang partikular na manunod. Ang kanyang pantulo ay umili, yari sa ngatalang manipis na halos nagiging transparent sa ilalim ng ilaw. Minsan, lalabas siya sa kanyang silid na nakasuot lamang ng isang maluwag na tank top na walang bra, at ang bawat galaw niya ay isang pagsubok sa pagpipigil ni Leo. Isang umaga, habang nakakape si Leo sa kusina, lumabas si Clara na nakasuot ng isang manipis na roba na seda. Habang inaabot niya ang asukal sa itaas na estante, ang roba ay bahagyang bumukas, nagbigay ng isang mabilis ngunit malinaw na sulyap sa gilid ng kanyang dibdib at sa kurbangang kanyang balakang. Nahuli niya si Leong nakatingin. Ngunit sa halip na magtakip o mahiya, isang mabagal at sinasadyang ngiti ang gumuhit sa kanyang manggalabi bago niya marahang isinara ang roba. Ang mensahe ay malinaw. Nakita niyang tumingin ka at nagustuhan niya ito. Pagkatapos ay sinimulan niya ang taktika ng nakabukas na pinto. Dati, ang pinto ng kanilang silit ay sagrado, laging nakasara. Ngunit ngayon, madalas na iniiwan ni Clara na bahagyang bukas ang kanyang pinto. Isang beses, habang papunta si Leo sa banyo, napatingin siya sa siwang. Nakita niya si Clara, nakatalikot, nakasuot lamang ng itim na bra at panty, na humuhuni habang namimili ng damit sa kanyang aparador. Alam niyang imposibleng hindi nito nararamdaman ang kanyang presensya sa pasilyo, ngunit hindi ito lumingon. Ang sandaling iyon, ang imahe ng kanyang hubad na likod at mahabang binti, ay tumata sa isipan ni Leo na parang isang mainit na bakal. Ang pinakamatindi ay nang nakalimutan niyang ilok ang pinto ng banyo. Nasa kalagitnaan ito ng pekligo nang sinubukan ni Leo na buksan ang pinto sa peakalang walang tao. Bumukas ito nga halos isang pulgada, sapat para makita ang isang malabong imahe ng kanyang hubad na katawan sa liko ng shower curtain bago niya ito mabilis na isinara ng may malakas na kalabo. Sorry! Sigaw niya. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa kaba at hiya. Mula sa loob, ang tanging narinig niya ay ang mahina at malambing nitong pagtawa. Walang galit, walang hiya, tanging pagkasabi. Tila sinasabi ng kanyang tawa, huli ka, at okay lang sa akin. Ngunit hindi na kontento si Clara sa mapasulyap lamang. Gumawa siya ng paraan para dalhin si Leo sa kanyang teritoryo. Isang gabi, nagreklamo siyang sira ang kanyang laptop. Leo, ikaw na ang bahala dito. Di ba magaling ka sa computer? Pakiusap niya. Pumaya si Leo. Sa paaakalang gagawin niya ito sa sala. Hindi. Doon tayo sa kwarto ko. Nandun yung charger, sabi ni Clara, na hindi nakbibigay ng pagkakataon para tumanggi. Papasok ni Leo sa silid ni Clara para siyang pumasok sa ibang mundo. Ang hangin ay siksik sa amoy ng kanyang pabango. Ang kanyang damit ay nakakalat sa isang silya. Ang kanyang kama ay magulo. At ang gabote ng losyon at pampaganda ay nasa kanyang mesa. Ito ay isang espasyo na lubusang sumisiga ng kanyang pangalan. Pinaupo siya nito sa gilid ng kama, kung saan nakapatong ang laptop. At umupo rin siya sa tabi niya, napakalapit, na ang kanilang ita ay nakdidikit. Habang nakpapanggap si Leong nakayos ng laptop, ang buong katawan niya ay alerto. Ramdam na ramdam niya ang init na namumula kay Clara. Yumuko ito para tingnan ang kanyang ginagawa at ang kanyang buhok ay dumampi sa kanyang pisngi, ang kanyang mainit na hininga ay tumatama sa kanyang lik. Alam mo, minsan nakakalungkot din dito, bulong niya. Ang kanyang boses ay malambing at punong pahiwatig. Mabuti na lang nandito ka. Hindi makapaisip ng diretso si Leo. Ang simpleng tanong ni Clara ay tila may double kahulugan. Ang kanyang pakdikit ay hindi na aksidente. Ito ay isang malinaw na imbitasyon. Matapos ang halos isang oras ng pagpapahirap,
naayos din niya ang laptop. Lumabas siya ng silid na tila galing sa isang panaginip, ang kanyang isip ay gulong-gulo at ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa kanyang paglabas, nakita niya si Isabela na nakatayo sa dulo ng pasilyo, may hawak na libro. Nakita siya nitong lumabas mula sa silid ni Clara. Walang salitang namutawi sa malabi ni Isabela. Ngunit ang kanyang nga mata ay nagsalita ng higit pa sa sapat. Nakita ni Leo ang pakadismaya, ang lungkot at isang babala. Isang tingin na tila nagsasabing, alam ko ang ginagawa niya. Huwag kang makpapadala. Ang katahimikan sa pagitan ng makpinsan sa sumunod na araw ay naging mas malami. Ang apartment, na dati punong simmering tension, ay naging isang larangan ng digmaan kung saan ang matingin at katahimikan ang gasandata. Alam na ni Leo na ang ginagawa ni Clara ay hindi na isang laro. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon ng intensyon. Isang hamon na inilatak hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin kay Isabela. Si Leo ang tropeo, ang teritoryong pinaaagawan. At habang papalapit ang gabi, alam niyang ang tanong ay hindi na kung paano niya ito iwasan, kundi kung hanggang kailan niya ito kayang tanggihan. Ang provokasyon ni Clara ay isang apoy na sinindihan, at ang buong apartment ay malapit ng magliyap. Ang gabi ay dumating na may kasamang babala. Ang kalangitan, na kanina iasul pa, ay biglang naging kulay abo at tila may galit. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, yumuyugyok sa mga bintana at nakdadalang ang amoy ng basang lupa at paparating na unos. Ang tatlo ay nagpasya na huwag ng lumabas. Si Clara ay nakansalang ang kanyang lakat at si Isabela ay tila walang ganang umalis. Nakulong sila sa loob ng apartment, natilam nga pasahero sa isang barko na naghihintay sa paparating na bagyo. At ang bagyo ay dumating. Ang unang patak nga ulan ay malalaki at mabibigat, tumatama sa bubong na parang nga bato. Pagkatapos ay bumuhos ito ng malakas, isang kurtina ng tubig na bumura sa mundo sa labas na naiwan sa kanila sa kanilang maliit at nakabukod na isla. At kasabay ngang isang matalim na pakidlat na nakpaliwanag sa buong sala, namatay ang lahat ng ilaw. Isang saglit ng ganap na kadiliman at katahimikan, bago sinundan ng isang dagundong ng kulot na yumanik sa buong gusali. Ayan na nga ba, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pagkasabik, walang kuryente. Nakapaan sila sa dilim, ang liwanag lamang ay mula sa kanilang matelepono. Nahanap sila nga makandila at sa loob ng ilang minuto, ang sala ay naliligo na sa malambot at gumagalaw na liwanag. Ang maanino ay sumasayaw sa mapader na ginagawang mas maliit at mas intimate ang espasyo. Para pagaanin ang tensyon, naglabas si Clara ng isang bote ng red wine. Para hindi tayo masyadong matakot, biro niya. Kumuha sila ang 3 baso at naupo sa sahig sa paligid ng coffee table kung saan nakasindi ang makandila. Sa simula, ang usapan ay magaan. Nakwentuhan sila tungkol sa mga nakakatawang karanasan sa brownout noong bata pa sila. Ngunit habang lumalalim ang gabi at nababawasan ang laman ng bote, ang usapan ay unti-unting naging mas personal. Si Isabela ay hindi gaanong nagsasalita. Nakaupo lamang siya, yakap ang kanyang gatuhod at panakanakang sumusulyap sa kanyang telepono. Ang kanyang muha, sa liwanag ng gila, ay tila isang maskarang alungkutan. Napansin ito ni Leo. Sa bawat pakulo, nakikita niya ang bahagyang panginginig ng balikat. Pakaraan ng isa pang oras, ibinaba ni Isabela ang kanyang telepono ng may kasamang malalim na buntong hininga. Ang ekspresyon sa kanyang muha ay isang pinahalong pakadismaya at pag-resign. Hindi na naman tuloy, bulong niya na halos para sa kanyang sarili lamang. Anong hindi tuloy? Tanong ni Clara. Ang video call namin, sagot ni Isabela, hindi makatingin sa kanila. May biglang meeting daw. Laging may biglang meeting. Ang pait sa kanyang, boses ay hindi may kakaila. Tumahimik ang lahat. Tanging ang tunog na lamang ng malakas na ulan sa labas ang maririnig. Si Clara, na marahil ay naramdaman ang bigat ng sitwasyon o dahil na rin sa antok na dalangang alak ay tumayo. Inaantok na ako, sabi niya sabay hikap. Kayo na ang bahala diyan. Kumuha siya ang isang kandila at dahan-dahang naklakat papunta sa kanyang silid na naiwan kina Leo at Isabela sa halos kompletong katahimikan. Naiwan silang dalawa sa gitna ng nangalit na bagyo sa labas at ni isang namumuong bagyo sa loob. Inilipat ni Leo ang kanyang sarili, lumapit ng kaunti kay Isabela.
Hindi ito isang galaw ng pagnanasa, kundi isang galaw ng paalala. Okay ka lang? Tanong niya sa pinakamahinang boses. Umiling si Isabela at sa liwanag ng kandila. Nakita ni Leo ang isang butil ng luha na gumulong sa kanyang pisngi. At pagkatapos ay isa pa, hindi siya humagulgol. Tahimik lamang siyang umiyak na mas lalong nagpapakita ng bigat ng kanyang nararamdaman. Pagod na ako, Leo, amin niya. Ang kanyang boses ay basag. Pagod na akong maghintay. Pagod na akong umintindi. Ang lahat ng sakit at kalungkutan na kanyang tinago sa loob ng maraming buwan, ang lahat ng emosyon na kanyang pinakawalan noong gabing na usap sila ay bumalik ng may mas matinding puwersa. Sa sandaling iyon, walang nag-utos kay Leo. Ang kanyang ginawa ay bungangang isang linggong pagmamasit, ng isang gabing pakikini, ng isang damdamin ng paalala na mas malakas na kaysa sa kanyang paisip. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang simpleng pakdampi, isang alok ng papanatagan. Hindi ito umiwas. Sa halip, marahan itong sumandal sa kanyang kamay na parabang iyon ang tanging matata na bagay sa isang mundong gumuho. Itinaas niya ang kanyang muka upang tumingin sa kanya. Ang kanyang mata ay puno ng pasasalamat, ng pagod, ng isang tanong na hindi niya kayang bikasin. At sa mamatang iyon, nakita ni Leo ang isang imbitasyon, isang pahintulot. Ang hangin sa pagitan nila ay naging siksik at mabigat. Amoy kandila, amoy alak, at amoy ng luhang hindi pa natutuyo. Dahan-dahan na parang sa isang panaginip, yumuko si Leo. Ang kanyang paggalaw ay naalangan na nabibigay sa kanyang ngang pagkakataong umatras. Ngunit hindi siya umatras, hinintay niya siya at pagkatapos ang kanilang labi ay nakdampi. Ang unang pagdampi ay malambot at nakaalinlangan. Isang pagtatanong, ngunit nang maramdaman niya ang bahagyang pagbukas ng kanyang labi bilang tugon, ang halik ay lumalim. Hindi ito isang halik ng purong pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng kalungkutan ng pangungulila. Nalasahan ni Leo ang alat ng kanyang ngaluha na hinaluan ng tamis ng alak. Ito ay isang desperadong halik, isang paangkin sa isang sandali ng koneksyon sa gitna ng isang bagyo. Ito ang pagpapalaya sa lahat ng kanilang pinigilang emosyon, ang pagsuko sa isang agos na matagal na nilang nilalabanan. Bumitaw sila sa isa't isa, parehong hinihingal, na tila sila iumahon mula sa ilalim ng tubig. Isang matalim na kidlat ang muling gumuhit sa langit. At sa mabilis na liwanag na iyon, nakita ni Leo ang isura ni Isabela. Isang halo ng pagkasabi, pagkatakot at pagsisisi. Walang salitang namutawi. Ano pa ba ang sasabihin? Walang salita na makakapaglarawan sa hangganan na kanilang nilakpasan. Mabilis na tumayo si Isabela, hindi makatingin sa kanya, at nakmamadaling pumasok sa kanyang silid, isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Leo na mag-isa sa dilim, kasama ang magkandilang malapit ng maubos. Sa labas, ang bagyo ay patuloy sa kanyang pananalasa. Ngunit para kay Leo, ang tunay na bagyo ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang lasa ni Isabela ay nasa kanyang labi, isang makasalanang tatak na hindi na mabubura. Ang unang domino ay bumaksa na, at alam niya, sa gitna ng dagundong ng kulo, nawala ng paraan para itigil pa ang nasusunod. Ang araw pagkatapos ng bagyo ay mas masahol pa kaysa sa mismong bagyo. Ang hangin sa apartment ay naging mabigat at siksik sa mga hindi nabibigkas na salita. Si Leo at Isabela ay gumalaw sa paligid ng isa't isa na parang multo. Ang bawat isa ay binabagabak ng alaala ng isang halik sa dilim. Ang kanilang mata ay nag-iwasan at ang kanilang pag-usap ay naging mapormalidad na walang laman. Ang bawat pagtama ng kanilang balat sa makipot na pasilyo ay hindi na aksidente. Ito ay isang maliit na pagsabo, isang paalala ng apoy na kanilang sinindihan at ngayon ay pareho nilang kinatatakutan. Si Clara, sa kanyang matalas na pandama, ay alam na may nabago. Ang tensyon ay hindi na mapaglaro. Ito ay malalim at seryoso. Pinagmamasdan niya sila na parang isang lawin. Ang kanyang mata ay naghahanap ngang masiwang sa kanilang depensa. Ang kanyang biro ay naging mas matulis. Ang kanyang tanong ay mas mapanuri na lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Ngunit sa ilalim ng hiya at pagsisisi, mayroong isang bagay na mas malakas na lumalago, ang pagnanasa. Ang ipinagbabawal na lasang halik na iyon ay naging isang lason na pareho nilang hinahanap-hanap. Isang hapon, habang nakakasalubong sila sa pasilyo,
Sa halip na umiwas, huminto si Leo. Tiningnan niya si Isabela ng diretso sa mga mata. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang mga daliri nito. Ito ay isang pagdampi na tumagal lamang ng 2 segundo, ngunit sa sandaling iyon, isang kasunduan ang nabuo. Hindi na sila umiiwas. Hindi na nila ito itinatanggi. Sa pagdampi na iyon, tinanggap nila na ang hali ay hindi isang pagkakamali, kundi isang simula. Pagkatapos ay dumating ang pagkakataon, isang regalo mula sa tadhana. Si Clara ay nakpaalam na alas na weekend para sa isang family reunion sa probinsya. Sa sandaling sumara ang pinto at naiwan silang dalawa, ang hangin sa apartment ay biglang gumaan. Nawala ang pakiramdam na laging may nagmamasid. Ang naiwan na lamang ay isang katahimikan na puno ngang pananabi at isang hindi maiwasang katanungan. Sa unang gabi na sila lamang ang naroon, kumilos sila na parang walang nabago. Nagluto sila ng hapunan, nanood ngang TV. Ngunit ang espasyo sa pagitan nila sa sofa ay tila kumikislap sa kuryente. Ang bawat sulyap ay tumatagal ng mas mahaba. Ang bawat pahinga ay tila mas malalim. Walang nangahas na gumawa ang unang hakbang, na parabang pareho silang natatakot na basagin ang mahika at harapin ang katotohanan ng kanilang nararamdaman. Sa wakas, nang ang pelikula ay natapos na at ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng orasan sa pada, tumayo si Leo. Hindi siya naksalita. Lumapit lamang siya kay Isabela at inilahad ang kanyang kamay. Isang simpleng paanyaya. Tumingin si Isabela sa kanyang kamay, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Nakita ni Leo ang labanan sa look niya, ang takot laban sa pagnanasa, ang katapatan laban sa pangangailangan. Tumagal itong isang sandali na parang walang hanggan. At pagkatapos dahan-dahan itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa kamay ni Leo. Ang kanyang palat ay malamig, ngunit ang pagkakahawa niya ay mahigpit. Dinala siya ni Leo sa kanyang silid. Ang paglalakad sa maikling pasilyo ay tila ang pinakamahabang paglalakbay na kanilang ginawa. Sa loob ng kanyang maliit na silid, sa ilalim ng malabong liwanag mula sa bintana, humarap sila sa isa-isa. Ito na, ang punto kung saan wala ng atrasan, dahan-dahan na parang sumusubo sa lalim ng tubig. Inilapit ni Leo ang kanyang mukha at muling hinakan si Isabela. Ang halik na ito ay iba. Wala na ang desperasyon ang gabing umulan. Ito ay mabagal, sinasadya, isang paaral sa bawat kurbangang kanilang labi. Ang kanilang kamay ay nagsimulang maklakbay na may paalangan sa simula, pagkatapos ay may higit na kumpiyansa na parabang nagmememorya ng isang sagradong mapa. Ang pagtanggal sa kanilang madamit ay isang ritual na puno ng kabanalan at kasalanan. Ang bawat piraso ng tela na bumabagsak sa sahig ay isang pagtalikod sa mundo sa labas, isang pagpasok sa isang lihim na mundo na para lamang sa kanila, at nang sa wakas ay nakdikit ang kanilang balat. Isang kolektibong buntong hininga ang kumawala sa kanila, isang tunog ng pag-uwi sa isang lugar na hindi nila alam na kanilang hinahanap. Hindi ito isang marahas na pagsasanib. Ito ay isang mabagal na sayaw. Isang sayaw ng pagtuklas. Tinuklas niya ang ngapakas sa kanyang balikat. Ang lambot ng kanyang balat sa kanyang tiyan. Ang paraan ng bahagyang panginginig nito kapag hinahaplos niya ang kanyang likod. Tinuklas niya ang maalihim na tanging ang katawan lamang ang kayang ibulong. Tinuklas naman niya ang lakas sa kanyang braso, ang init ng kanyang dibdib, ang paraan ng pagtibok ng kanyang puso na bumibilis sa tuwing tinititigan niya ito. Sa maliit na silid na iyon, ang oras ay tumigil. Walang nobyo sa ibang bansa, walang pinsan na mapanuri. Mayroon lamang isang lalaki at isang babae, dalawang kaluluwang naghahanap ng kalungan sa isa-isa, na gumagawang ng sarili nilang katotohanan sa gitna ng kadiliman. Ang kanilang pagsasanib ay tahimik, halos malungkot. Ang bawat galaw ay may bigat ng kanilang pagtataksil, ngunit mayroon ding gaan ng kanilang paglaya. Asaruro ng kanilang pagsasama, habang makayakap sila ng mahigpit. Hindi mga salita ngang pag-ibig ang kanilang ibinulong, kundi ang kanilang pangalan, na parabang inaangkin ang isa-isa mula sa kawalan. Pagaysing nila kinaumagahan, ang liwanag ng araw ay tila isang malupit na hukom. Ang mahika gabi ay nawala, at ang naiwan ay ang malamig at matigas na katotohanan. Nakahiga sila sa tabi ng isa't isa, hindi nagsasalita. Ang init ng kanilang katawan ay hindi sapat para itaboy ang lamig ng pagsisisi na nagsisimulang gumapang sa kanilang puso. Nakbihis sila sa katahimikan,
ang bawat galaw ay mabigat. Ang magandang lihim na kanilang binuo sa dilim ay naging isang mabigat na pasanin sa liwanag ng araw. Hindi na lamang sila dalawang taong may patingin sa isa-isa. Sila na ngayon ay mga kasabwat, mga magnanakaw ng mga sandali. At habang nakaupo sila sa makabilang dulungang kama, alam nilang ang kanilang ginawa ay hindi isang katapusan, kundi ang simula ngang isang mas komplikado at mas mapanganib na sayaw, isang sayaw na pareho silang hindi alam kung paano tatapusin. Ang pagbabalik ni Clara ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok sa isang mainit na silid. Agad niyang naramdaman. Ang dating tension ngang nga tingin ay napalitan ngang isang bagong uri ngang katahimikan, isang katahimikan na siksik sa isang lihim na hindi siya kasama. Si Leo at Isabela ay sumusubok na umata ng normal, ngunit ang kanilang pakilos ay planado at pilit. Ang kanilang ngiti ay hindi umaabot sa kanilang nga mata. Ang kanilang pag-iwasan ay mayroon ng kahulugan. At si Clara, na isang eksperto sa pagbabasa ng ngataw, ay nakikita ang lahat ng ito. Ngunit ang pinaka-nakatakot na ginawa niya ay ang wala siyang ginawa. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagalit. Sa halip, ginamit niya ang kanyang katahimikan bilang isang sandata. Bumabati siya sa umaga ng may isang ngiti na tila may alam. Nagtatanong siya ng nga inosenteng tanong na tila may doble kahulugan. Mukhang masaya kayo nitong weekend Anong ginawa niyo? Tanong niya isang araw habang nag-almusal. Ang kanyang nga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Ang bawat salita niya ay isang patibong na naiwan kina Leo at Isabela na nangangapangang nga sagot na hindi makakanulo sa kanila. Ang lihim na sa simula ay isang matamis na biki sa pagitan ni Leo at Isabela ay naging isang mabigat na tanikala. Ang bawat sandali na sila'y makasama ay may kasamang takot na baka may makakita, na baka may marinig si Clara. Ang apartment ay naging isang bilangguan ng kanilang sariling gawa. Pagkatapos ay dumating ang gabi na tila matagal ng plinano ni Clara. Si Isabela ay kinailangang umalis para sa isang mahalagang group study sa library na abutin ng hating gabi. Nang sumara ang pinto at naiwan na lamang si Leo at Clara, ang katahimikan ay naging halos hindi na makayanan. Si Leo ay nakunwaring nagbabasa sa sala. Si Clara ay lumabas mula sa kanyang silid, nakasuot ng isang itim na short shorts at isang manipis na sando. Kumuha siya ang isang baso ang tubig at tumayo sa kanyang harapan. Nakasandal sa pader. Pinagmamasdan siya. Tayo na lang pala, sabi niya. Binabasag ang katahimikan. Ang tahimik. No? Kapak wala si Bella. Hindi sumagot si Leo. Nagpatuloy lamang sa pagbuklat ng libro na hindi naman niya binabasa. Lumapit si Clara at umupo sa sahig. Sa paanan niya. Leo, sabi niya sa isang seryosong tono na bihira niyang gamitin. Hindi ako tanga. Itinaas ni Leo ang kanyang tingin mula sa libro. Nakatitik sa kanya si Clara. Ang kanyang mata ay walang bahid ng panunukso. Tanging isang malamig na katotohanan. Nakikita ko kayo pagpapatuloy niya. Nakikita ko kung paano kayo magtinginan. Naramdaman ko ang pagbabago ng hangin dito. Hindi ako galit. Ang salitang iyon ang lalong napakaba kay Leo. Mas gugustuhin pa niya ang sigaw kaysa sa malamig na pagtanggap na ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo, tanggi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Huwag na tayong maklokohan. Naintindihan ko. Malungkot si Bella. At ikaw, nandiyan ka. Nangyayari talaga ang maganyang bagay. Tumayo siya at umupo sa tabi niya sa sofa. Napakalapit. Naintindihan ko kung bakit mo siya pinili. Siya ang martir. Ang prinsesang kailangang iligtas. Maganda iyon, romantiko. Idinantay niya ang kanyang kamay sa hita ni Leo. Ang kanyang pakdampi ay mainit at sinasadya. Ang tanong ko lang, Leo, paano naman ako? Tumingin si Leo sa kanya, gulong-gulo. Anong ibig mong sabihin? Malungkot din ako, bulong niya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ako rin, nag-isa dito. Pero walang nakakakita nun. Kasi ako ang masayahin, ako ang malakas. Pero sino ang nag-alaga sa akin? Ang kanyang lohika ay baluktot. Ngunit sa isipan ni Leo na puno ng kasalanan, ito ay may katuturan. Ipinapakita niya ang sarili hindi bilang isang kaagaw, kundi bilang isa ring biktima. Binigyan mo siya ang kapanatagan, sabi niya. Ang kanyang daliri ay marahang gumagapang pataas sa hita ni Leo.
Hindi ba patas lang nabigyan mo rin ako? Hindi ito pag-ibig, Leo. Ito ay pag-unawa. Pareho lang tayong mataw naghahanap ng init sa isang malamig na lugar. Ito ang pangalawang tukso. Kung si Isabela ay isang malambing na bulong ng emosyon, si Clara ay isang malakas na sigaw ng laman. Ang kanyang pagnanasa ay direkta, walang paligoy-ligoy at nakakahawa. Siya ang paglayo mula sa komplikasyon, isang pagsuko sa mas simple at mas primal na pangangailangan. Sa isip ni Leo, ang linya ng tama at mali ay matagal nang nabura. Nakasala na siya. Ano pa ang pagkakaiba ng isa pang kasalanan? Ang kanyang katawan ay sumuko bago pa man ang kanyang isip. Nang yumuko si Clara upang siya yahakan, hindi na siya lumaban. Ang halik niya ay iba. Kung ang halik ni Isabela ay puno ng kalungkutan, ang halik ni Clara ay puno ng apoy. Ito ay gutom, mapuso, isang pag-angkin. Dinala niya si Leo hindi sa isang sayaw ng pagtuklas, kundi sa isang bagyo ng pagnanasa. Ang kanilang pagsasanip ay hindi malungkot o mabagal. Ito ay mabilis, marahas at desperado. Isang papapalayas sa lahat ng tensyon, selos at kalungkutan na naipon sa loob ng apartment sa loob ng maraming linggo. Ito ay ang pag-alis ng lahat ng iniisip, ang pagsuko sa kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, habang nakahiga sila sa dilim ng sala, walang romansa, walang matamis na katahimikan. Ang naiwan lamang ay ang tuno ng kanilang paghinga at ang bigat ng isang bagong kasalanan na mas mabigat pa kaysa sa nauna. Napatanto ni Leo ang kanyang ginawa. Hindi niya nilutas ang anumang problema. Dinoble niya ito. Gumawa siya ang isa pang lihim sa loop ng isang lihim. Ngayon, hindi na lamang siya isang lalaki na may relasyon sa nobya ng iba. Siya na ngayon ang sentro ng isang imposibleng tatsulok. Nakatali siya sa dalawang makaibang babae, sa dalawang makaibang uri ng pagnanasa, sa dalawang makaibang kasalanan, lahat sa ilalim ng isang bubong. Ang apartment ay hindi na isang bahay o isang bilangguan. Ito na ngayon ang kanyang personal na impyerno na siya mismo ang lumikha. Ang apartment na dating isang pugat ng mga ipinagbabawal na pagnanasa ay naging isang lason na balon. Ang hangin ay hindi na siksik sa pananabik, kundi sa hinala at sa manglup. Ang dating tahimik na laro ng tingin ay naging isang malamig na digmaan ng titik. Ang bawat salita ay may nakatagong kahulugan. Ang bawat galaw ay sinusuri. Si Leo ay nabuhay sa isang bangungot na gising. Ang bawat araw ay isang mapanganib na paglalakad sa alambre. Kailangan niyang balansehin ang dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang babae na naninirahan sa isang espasyo. Sa umaga, kailangan niyang ngitian si Clara na madalas ay sasalubong sa kanya sa kusina na nakasuot lamang ng isa sa kanyang mapangakit na damit. Kailangan niyang tumawa sa mga biro nito at kung minsan, kailangan niyang tanggapin ang mabilis nitong paghalik sa pisngi, lalo na kapaalam niyang nakatingin si Isabela. At kapag nakikita niya ang sakit sa mamata ni Isabela, ang kanyang puso ay nadudurok sa dalawang makaibang piraso. Pagkatapos, kailangan niyang hanapin ang mga sandali para kay Isabela. Isang mabilis na pagdampingang kamay sa pasilyo, isang makahulugang tingin habang si Clara ay naliligo, isang pabulong na kamusta ka. Kapa sila lamang ang nasa sala. Ang maninakaw na sandaling ito kasama si Isabela ang nabibigay sa kanya ng lakas, ngunit ito rin ang napapalala ng kanyang pagkakasala. Para siyang isang aktor sa isang dula na siya mismo ang naksulat, ngunit nakalimutan na niya kung sino ang kanyang tunay na karakter. Ang kanyang paaral ay napabayaan. Ang kanyang patulog ay binabagaba ng mga panaginip na puno ng mga naksasarang pinto at mga naakusang mata. Nasimula siyang pumayat at ang kanyang muka ay laging may bakas ng paalala. Ang digmaan sa pagitan ng mapinsan ay tahimik ngunit brutal. Hindi na sila nausap maliban kung kinakailangan. Ang kanilang maasalita ay kasing lami ng yelo. Ginamit ni Isabela ang kanyang kahinaan bilang sandata. Ang kanyang malulungkot na tingin, ang kanyang tahimik na pagtangis sa gabi na sinasadya niyang iparinig kay Leo, ang kanyang pagiging martir. Ang bawat buntong hininga niya ay isang akusasyon, isang paalala kay Leo na ang kanilang connection ay espesyal, at ito'y dinudungisan ang presensya ni Clara. Sa kabilang banda, ginamit ni Clara ang pag-ari bilang sandata. Ang kanyang mapadampi kay Leo ay naging mas lantarang at mas madalas, lalo na kapag nasa paligid si Isabela. Bigla na lang niyang ayusin ang buhok ni Leo
o pupunasan ang isang dumi sa kanyang labi. Ipinapakita niya na si Leo ay sa kanya, na siya ang may kontrol. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa halos kumpletong katahimikan, sinabi ni Clara, "Bakit hindi mo tikman ang niluto ko, Leo? Mas masarap yan kaysa sa laging binibili ni Bella." Ang salita ay simple, ngunit ang lason sa likod nito ay tumagos sa puso ni Isabela na napayuko na lamang sa kanyang plato. Ang paranoia ay naging kanilang pangatlong kasama sa apartment. Ang bawat tunog ay nagiging banta. Ang pagbukas elevator sa kanilang palapag, ang pagkatok sa pinto, ang pagring ng telepono. Isang beses, habang makayakap si Leo at Isabela sa loob ng silid nito, narinig nila ang pagpasok ng susi sa pinto, bigla silang nahiwalay na parang napaso. Nagmamadali nilang inayos ang kanilang nga sarili. Ang kanilang nga puso ay kumakabo ng malakas. Pumasok si Clara, may dalang groceries. Tiningnan niya sila, mula sa magulo nilang buhok hanggang sa pamumulangang kanilang nga mukha. Wala siyang sinabi, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay nagsasabing, "Huli kayo." Ang takot na iyon, ang palagiang pagbabantay, ay unti-unting umuubos sa kanila. Ang dating paraiso ang pagnanasa ay naging isang selda ang pagpapahirap. Hanggang sa isang gabi, ibinaksa ni Isabela ang bomba na matagal na nilang kinatatakutan, nakaupo silang tatlo sa sala. Si Isabela ay nangingini habang hawak ang kanyang telepono. Tumawag siya. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nakbook na siya ng flight. Tumingin si Leo sa kanya. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Kailan? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado, halos interesado. Huminga ng malalim si Isabela. 2 linggo, sabi niya. 2 linggo mula ngayon, darating na siya. Ang salitang iyon ay bumaksa sa gitna ng sala na parang isang hatong ang pamatayan. 2 linggo, isang deadline. Isang orasan na nagsimula ng mektik pababa patungo sa kanilang pagkawasa. Sa mukha ni Isabela, nakita ni Leo ang purong takot. Ang kanyang pantasya ay malapit ng salpukin ng katotohanan. Tumingin si Leo kay Clara. Sa halip na takot, ang nakita niya sa mga mata nito ay isang kakaibang kislap, isang halo ng pananabik at tagumpay. Ang kaguluhan na kanyang tinulungang likayin ay malapit ng sumabo at tila hindi na siya makapaghintay na mapanood ito. Naiwan si Leo sa gitna, paralisado. 2 linggo, 14 na araw. Iyon na lamang ang natitirang panahon niya sa mundong ito na puno nga kasinungalingan. Ang pagkasira ay hindi na isang posibilidad, ito ay isang katiyakan. Ang tanong na lamang ay kung gaano kalakas ang magiging pagsabok at kung sino ang maiwang nakatayo kapag humupa na ang usok. Ang 2 linggo bago ang pagdating ng kanyang nobyo ay isang mabagal na pagpapahirap. Bawat araw ay isang hakbang palapit sa isang talampas na alam nilang lahat ay kanilang huhulugan. Pagkatapos dumating ang araw. Ang nobyo ni Isabela, si Miguel, ay hindi isang halimaw. Isa siyang disenteng lalaki, may mayos na trabaho at may mga matang tapat kung tumingin na lalong nakpahirap sa lahat. Ang una nilang hapunan ng makakasama ay isang obra maestra ng pagkukunwari. Si Isabela ay pilit na ngumingiti. Si Clara ay sobrang palakaibigan at si Leo ay halos hindi makapagsalita. Ngunit si Miguel kahit napagod mula sa biyahe ay hindi manhid. Naramdaman niya ang kuryente sa hangin. Napansin niya kung paano hindi makatingin ng diretso sa kanya si Isabela, ngunit ang mga mata nito ay laging nanganakaw ngang sulyap kay Leo. Napansin niya ang tensyon sa pagitan ng magpinsan. Napansin niya ang paraan ng patingin ni Leo kay Isabela, isang tingin na hindi para sa isang simpleng kasama sa bahay. Walang malaking confrontation, walang sigawan. Ang pagkatuklas ay tahimik, tulad ng isang lason na dahan-dahang gumagapang. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, sinubukan ni Miguel na hawakan ang kamay ni Isabela habang naglalakad sila sa pasilyo. Bahagyang umigtad si Isabela. Isang reaksyon na kasing bilis ngang isang pitik mata, ngunit para kay Miguel, ito ay kasing lakas ng isang sampal. Sa sandaling iyon, alam na niya. Hindi niya alam ang detalye, ngunit alam niya na ang babaeng kanyang binalikan ay hindi na ang babaeng kanyang iniwan. Kinagabihan, narinig ni Leo ang mahinang pag-usap mula sa silid ni Isabela. Walang matataas na boses, tanging magabulong na puno ng sakit. Pagkaraan ng isang oras, bumukas ang pinto. Lumabas si Miguel
Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit ang kanyang mata ay walang buhay. Naktama ang kanilang mata ni Leo. Sa tingin ni Miguel, walang galit. Mayroon lamang isang nakakapanghinang awa at pakasulam. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang maleta ay umalis ng walang lingon. Ang paksaro ng pinto ay ang pinakamalakas na tunog na narinig ni Leo sa buong buhay niya. Kinabukasan, simulang maimpake ang mapinsan. Walang salitang namagitan sa kanilang tatlo. Si Leo ay nakaupo lamang sa sala, pinagmamasdan ang pag-alis na buhay mula sa apartment. Ang bawat damit na inilalagay sa maleta, ang bawat libro na inaalis sa estante, ay isang piraso ng niyang mundo na nawawasak. Hindi siya sinumbatan ni Clara. Bago ito umalis, tiningnan lamang siya nito ng may bahid ng lungkot na tila nagsasabing, "Sinabi ko sa iyo na masasaktan ka lang." Si Isabela ang huling umalis. Huminto siya sa may pinto at lumingon kay Leo sa huling pagkakataon. Sa kanyang mata, wala ng pag-ibig o pagnanasa. Wala ring galit. Ang tanging naroon ay ang refleksyon ng kanilang pinagsamahang pagkawasak. Isang tingin ng pagsisisi na habang buhay na dadalhin nilang dalawa. Pagkatapos ay tumalikot na ito at umalis. Nang sumara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa apartment. Ang dating masikip na espasyo ay biglang naging malawa at walang laman, ngunit para kay Leo, ito ay puno ng mamulto. Sa paglalakad niya, tila naamoy pa rin niya ang pinahalong pabango ni Clara at Isabela. Sa pagupo niya sa sofa, tila naririnig pa rin niya ang kanilang matawanan. Ang lalaking minsang tinawag na ang maswerteng estudyante ay naiwang mang-isa. Sa gitna ng gaguhong ang isang paraisong siya mismo ang sumira, lumipas ang mataon. Nakagraduate si Leo. Naging isang arkitekto. Lumipat siya sa ibang lungsod. Sinubukang magsimulang muli. Nakaroon siya ang ibang relasyon, ngunit lahat ay panandalian. Palaging may isang anino, isang alaala na humahalang sa kanya na magmahal ng buo. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang abalang kalye, nakita niya ang isang babae sa kabilang kalsada. Mahaba ang buhok nito, itim na itim, at ang paraan ng kanyang pagtayo ay familiar. Sa isang saglit, ang kanyang puso ay tumigil. Isabela? Hindi. Habang papalapit ito, nakita niyang hindi ito si Isabela. Iba ang mukha, iba ang mata. Ngunit sa isang iglap na iyon, bumali ang lahat. Ang amoy ng jasmine shampoo sa isang maulang gabi. Ang init ng balat sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ang lasa nga alaaluha. Ang bigat ng kasalanan at ang tamis ng isang ninakaw na sandali. Hindi ito isang masayang alaala. Ito ay isang peklat na kahit na nagilom na ay kumikirot pa rin sa tuwing nagbabago ang panahon. Napatuloy sa paglalakad si Leo. Ang kanyang kamay ay nasa bulsa. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko. Siya ay nabuhay. Siya ay nakausad. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na isang piraso ng kanyang pagkatao ang naiwan sa apartment 3B. Isang piraso na hindi na niya kailanman mababawi, na habang buhay na magpapaalala sa kanya ng isang panahon kung kailan ang pagnanasa ay nagpanggap na pag-ibig, at ang isang maswerteng pagkakataon ay naging isang habang buhay na sumpa.